Magandang gabi mga kaibigan at salamat sa pagbisita dito sa Pinas Horror. Kung mahilig ka sa mga nakakakilabot na kwento, alamat at misteryo ng ating bayan, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng katatakutan. Ngayon, humanda ka dahil ang susunod na maririnig mo ay isang kwento na tiyak mag-iwan ng takot sa iyong gabi. Ang kwento natin ngayong araw ay may pamagat na pag-ibig sa anino ng manananggal. Handa ka bang mahalin ng isang taong hindi mo lubos na kilala? Paano kung ang tunay na pagkatao ay isang halimaw na umiinom ng dugo at laman ng tao? Ito ang kwento ng isang lalaking nagmahal ng walang takot at isang manananggal na nagmahal kahit bawal. Sa baryo ng San Roque, isang liblib na lugar sa Bicol, nakatira si Marco, isang binatang mahilig magpinta ng kalikasan at magsulat ng mga tula. Mahiyain siya at madalas nag-iisa. Lalo na't bata pa lamang ay naulila na siya sa kanyang mga magulang. Isang dapit hapon, habang siya ay nagpipinta sa ilalim ng puno ng mangga, narinig niya ang mga yapak mula sa kagubatan. Lumabas mula sa mga anino ang isang babae. Maganda, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at may mga matang tila puno ng kalungkutan. Nagpakilala ito bilang Luna. Nagkunwaring naglalakad lamang at naligaw. Mula sa gabing iyon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Si Marco ay palaging nagdadala ng kwaderno at pintura habang si Luna naman ay nakikinig, nakangiti na para bang si Marco lamang ang nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting umusbong ang pagmamahalan sa pagitan nila. Si Marco, na dati lagi mag-isa, ay natutong muling umiti at mangarap. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, may mga tanong siyang hindi masagot. Bakit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan ay naglalaho si Luna? Bakit laging may takot sa kanyang mga mata? Isang araw, kumalat sa baryo ang balita. May nilalang na pumapatay ng mga hayop at minsan ay tao, na ang dibdib ay butas at wala ng lamang loob. Ang mga matatanda ay nagsabing may manananggal na gumagala. Si Marco ay natakot, pero hindi siya naniwala agad. Ngunit napansin niya ang mga gabi na may nawawala ay siya ring gabi na hindi nagpapakita si Luna. Minsan, tinanong niya ang dalaga, "Luna, bakit wala ka tuwing gabi? May tinatago ka ba sa akin?" Ngumiti lang si Luna, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Marco, hindi mo dapat malaman. Baka pag nalaman mo, mawala ka rin sa akin." Isang gabi, hindi nakatiis si Marco at sinundan si Luna. Patago siyang naglakad hanggang makarating sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon niya nasilayan ang hindi inaasahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo si Luna. Unti-unting lumitaw ang malalaking pakpak sa kanyang likod. Ang kanyang balat ay nagbago at sa harap mismo ni Marco, humiwalay ang katawan niya mula sa bewang. Lumipad siya sa kalangitan bilang isang manananggal. Nanginig si Marco. Ang babaeng minahal niya ay hindi tao, kundi halimaw. Ngunit sa halip na galit o pagkasuklam, ang naramdaman niya ay awa at takot na mawala siya. Kinabukasan, hinarap ni Marco si Luna. "Nakita ko ang lahat. Alam ko na ang totoo. Isa kang manananggal."
Nagulat si Luna at napaluha. Marco, hindi ko ginusto ang sumpang ito. Pinanganak akong ganito. Kaya ako lumalayo dahil alam kong kapag may nakaalam, iniiwan nila ako. Pero ikaw, bakit hindi ka natatakot? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Natatakot ako, pero mas natatakot akong mawala ka. Mahal kita, Luna, kahit ano ka pa. Sa kabila ng pag-amin, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Ngunit mas lalong dumami ang mga bangkay na natatagpuan sa baryo. Ang mga tao ay nagalit at nagsama-sama upang hanapin at patayin ang manananggal. Samantala, si Marco ay lalong nahulog kay Luna. May mga gabi na nagkukwento ito ng kanyang nakaraan. Paano siya isinumpa ng isang bruha na nanay niya, paano siya lumaki sa takot at pag-iisa, at paano ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Ngunit habang sila'y nagiging malapit, mas nagiging mapanganib din. May mga gabi na halos mahuli na si Luna. At isang gabi, nakita ni Marco ang mga kapitbahay na may dalang sipat, bawang at asin. Handa ng manghuli. Tulong-tulong tayong hanapin at patayin ang halimaw na yan. Isang gabi, nang maghiwalay ang katawan ni Luna upang mangaso, naiwan ang kanyang kalahating katawan sa kagubatan. Doon ito natagpuan ng mga taong bayan. Papalapit na sila. May dalang apoy at mga sibat, handang patayin ang katawan bago siya makabalik. Tumakbo si Marco at tinakip ang kanyang sarili sa katawan ni Luna. Kung papatayin niyo siya, kailangan niyo munang dumaan sa akin. Nabigla ang mga tao, pero galit ang nangibabaw sa kanila. Isa kang traidor, Marco. Niloloko ka lang ng halimaw na yan. Ngunit bago pa makalapit ang mga tao, biglang bumalik si Luna mula sa himpapawid. Sugatan siya. May dugo sa kanyang mga pakpak, ngunit buong tapang niyang niyakap si Marco. Marco, salamat. Pero hindi ako pwedeng manatili. Kapag pinili mo ako, pati ang buhay mo ay kukunin nila. Sa huling pagkakataon, hinalikan ni Luna si Marco. Mainit ang halik, ngunit puno ng lungkot. Patawarin mo ako, mahal ko. Ang sumpa ko ang humahadlang sa atin. Huwag mo na akong hintayin pa. At sa isang iglap, lumipad siya papalayo. Iniwan si Marco sa gitna ng mga taong bayan habang ang mga ito ay nagtataka kung bakit pinili ng binata ang isang halimaw. Simula noon, gabi-gabi bumabalik si Marco sa ilalim ng punong mangga kung saan sila unang nagkita. Doon siya nakatingin sa buwan, umaasang kahit isang beses pa ay babalik si Luna. Minsan, ang pag-ibig ay lumalagpas sa anyo, sa laman at sa sumpa. Ngunit may mga pag-ibig na isinilang upang manatiling lihim at magpakilanman ay nakatali sa dilim. Salamat mga kaibigan sa panonood ng kwentong ito dito sa Pinas Horror. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ng katatakutan ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa iyong mga kaibigan para sabay-sabay tayong kilabutan. I-comment mo rin kung ano ang pinaka nakakakilabot na bahagi para sa iyo at baka ang susunod na kwento ay hango naman mismo sa iyong suhestyon. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pinas Horror kung saan ang dilim ay may kwento. Hanggang sa muli mga ka-horror.